Ito ang nagiging problema. Pag ang isang politiko ay hindi kaalyado ng administrasyon, lalo na't ang prinsipyo nito ay lumalagay sa tamang katwiran at laban sa katiwalian at maling pulisiya ng gobyerno, nangyayari ito lalo na't mas marami ang hawak ng administrasyon sa Kongreso at Senado, na nagiging dahilan ng hindi patas na pagtingin sa kapwa nila politiko na may kinakampihan at may kinikilingan. Na isang dahilan kung bakit nangyari ito sa mag-amang Marcoleta, na sa halip pakinggan, ang pagsasalaysay nito ay pinipigil nila dahil alam nila na tatamaan sila sa mga pahayag nito na nauungkat ang may kinalaman sa katiwalian na kaalyado ng administrasyon na sila ang tinatamaan na hindi nila maiiwasan. Na isang dahilan kung bakit mainit ang mga kongresistang ito sa mata ng Administrasyon Marcos. Naiilan lamang sila na naninindigan sa pagpuna sa maling pulisiya ng gobyerno, kaya niya sinabi ito sa harap ng nakararaming kongresista na hawak ng administrasyon. Eto, panoorin nyo. Sa base sa inyong sinabi, imbis na maisulong ang anti-dynasty bill, parang naging an act institutionalizing political dynasties ang nangyari. Sa inyo pong pakiwari, ganun po ang nangyari. Yun po ang aking opinion. At ako I share the views of the distinguished colleague na parang tayo po ay pinipigilan magsalita dito. At yun din po ang karanasan ng aking ama nung siya po ay tinanggalan ng 5 memberships sa komite dahil siya po ay nagsalita. At ito ay laban sa kumpas ng House leadership nung panahon na yun. At tila nararamdaman ko rin pag ako po ay pinuputol pa nagsasalita dito sa plenaryo maging sa mga komite. At I share the same sentiment being expressed by the honorable colleague. Tinatangka po na ako po ay pigilan, Mr. Speaker, pero hindi po ako nagpapapigil. Yun po ang masama sa akin. Salamat po. Yung po bang pagiging Senior Deputy Minority Leader, meron po bang itong kaakibat na mga kondisyones para kayo italaga sa posisyong iyon? Wala naman po at nagpapasalamat nga po ako sa ating minority leader dahil pinaglaban tayo hanggang sa huli. At maluwag naman po sa aking kalooban na bumitaw sa aking posisyon. At binanggit ko lang po ito upang sa ganon ay hindi na maulit. At sa iba pang mga miyembro ng minority na pigilan sa kanilang pagsasalita. Sapagkat yung criticism po, sa mga private corporations po, nagbabayad pa sila ng mga critics upang makita nila yung mga pagkakamali at maitama. Para sa akin po, yung aking mga criticisms, bagamat matalim, ay may layunin na maitama yung mali, lalo na kung para sa kapakinabangan ng pamahalaan at ng ating mamamayan. Sinabi po kanina ng, thank you Madam Speaker, distinguished colleague, sinabi po kanina ng ating Deputy Speaker na hindi po nakialam in any way ang mayorya sa inyong pagkakatanggal bilang Senior Deputy Minority Leader. But consider the timing nung kayo po ay nagsalita sa komite on suffrage. Kayo po ay agarang pinatawag ng House leadership. Ano po kaya ang pangitain yun? Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Kung wala talagang pakialam ang House leadership. Sabi ko nga po, hindi lang naman ngayong administrasyon na ito, maging ng mga nakaraang administrasyon, talaga pong mayroon ng sistema na pinakikialaman. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, magkakasama po kami ni late Edsel Lagman. Kaya nga po kami nagpetisyon pa sa Korte Suprema dahil minaniobra noon na ang maging minority leader ay mga miyembro ng majority. Dahil supermajority, kayang-kaya po na mag-ipon ng ilang mga miyembro para gawing minority. Kaya po ang tawag sa amin noon, Magnificent 7. Pipito lang po kami, pero kami yung talagang nagpo-provide ng check and balance.
noong panahon ni Pangulong Duterte. So, ngayon po, nakikita ko pa rin yung ganitong sistema. At sana po, sa pamagitan ng pagsasalita ko, ay mabigyan talaga ng dignidad ang mga minorya na talagang maipahayag yung kanilang mga damdamin at saloobin nang walang inaalala na matatanggalan ng mga posisyon, matatanggalan ng mga komite, matatanggalan ng mga benepisyo para po sa para po ma-preserve yung integridad ng ating House of Representatives. All the endorsers of the impeachment complaint. Sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because the these are Honorable pairing. Sutay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point of that enjoys order, the Madam highest Chair. hierarchy among all the motions. What is the relevancy of this speech? No, Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping the current gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko bakit naman yung aking kaibigan naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to fear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan kasi may listahan na nilalabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya maging bulok kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that
baka pagdudahan sila, pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse, if Honorable Santay, with all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you are enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. that's why, Madam Chair, So ordered. Madam Chair, my point is just to... Honorable Santay, you are enjoined already by the chair to cease from manifesting, from making manifestations which are totally irrelevant to our current proceedings. Okay, thank you, Madam Chair.